Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ngayon po ay gabi ng Miyerkules, September 24, 2025. Hindi po dapat ako mag-react dito sa ginawa ni Kiko Barsaga. Siya po ay binotong congressman ng mga taga Dasmariñas, Cavite. Hindi ko alam kung after nyo mapanood nito ay magiging proud pa kayo na binoto ninyo etong si Kiko Barsaga bilang inyong representante. Kasi kapag sinabing congressman, honorable congressman, siya ang nag-represent ng inyong distrito. District, ewan ko anong district ba to? District 1 ata ng Dasmariñas, Cavite. Tama ba? District 1? Basta, isang distrito dyan po sa Dasmariñas, Cavite ang nire-representa ni Kiko Barsaga. Pero dito sa nakita ko, sa video ito, talagang bastos po kasi. Ayoko na nga sana patulan. Ayoko sana mag-react kasi sabi nila may tama sa utak eh. So, kapag may tama sa utak, pinatulan mo, hindi may tama ka sa utak. Ayun ang sinasabi nila. So, dapat hindi mo papatulan. Hindi mga kababayan eh. Hindi na po tama yung ginagawa neto ni Kiko Barsaga. Ito mga kababayan, panoorin nyo po. At tingnan nyo kung gaano po kabastos etong inyong kongresista sa mga taga Dasmariñas, Cavite. Yun kakatapos lang ng DOJ hearing. Alam mo? Yung naririnig yung background ng audio, yung po si Kiko Barsaga. Siya po mismo yung nagbibideo. Tingnan nyo mga kababayan, di ba? Parang pangit tingnan na binibideo mo yung mga kasamahan mo. Tapos nagsasalita ka. Di ba pangit yun? Doon palang pangit na eh. Doon palang kakikitaan mo ng kabastusan eh. Di ba? Tingnan nyo, panoorin nyo yung ginawa nito. Sandro Marcos. Sabi natin. Yes. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Yes po. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Yun Okay. So yan mga kababayan, nilapitan niya si Congressman Sandro Marcos, nakipagkamay at kinamayan naman siya ni Sandro Marcos. Si Sandro Marcos kasi tingin ko napakaganda ng breeding nitong ni Congressman Sandro Marcos. Kahit alam niya na may tililing, syempre, kasamahan mo sa Kongreso. Di bilang respeto, wala, kakamayan mo rin. Inabutan ka ng kamay, di kamayan mo rin. Pero ang ginawa niya, yung pagtatanong niya doon sa tito, kamusta ang kaso ng Tito Romualdez mo? Di ba bastos? Super bastos mga kababayan. Nakakahiya. Nakakahiya para doon sa mga taga Dasmariñas, Cavite. Kayo mga taga Dasmariñas, Cavite, pumapayag ba kayo na ganito ang inyong congressman? May mga nakita akong komento na yung mga DDS tuwan-tuwa. Okay daw yung ginawa ni Kiko Barsaga, maganda raw. Dapat daw bastusin ito mga ito. Alam niyo mga kababayan, yung mga nagsasabi na pabor sila at natutuwa sila sa ginawa ni Kiko Barsaga, mga bastos din yun sigurado. Parang walang pinag-aralan. Alam niyo yung squammy, mga kababayan, parang ugaling squatter. Pero hindi naman squatter to eh. Galing ito sa dynasty ng mga Barsaga dyan sa Dasmariñas, Cavite. Mayayaman po yan. Mapipera po yung mga yan. Pero, anong klaseng pag-uugali yung ipinapakita ninyo? Kiko Barsaga. Ginagawa kasing dahilan yung sinasabi na may topak ito sa utak. Pero wala po sa tingin ko wala Ewan ko lang kasi ayaw naman niya ilabas yung kanyang medical records, yung kanyang background. Kung talagang siya ay may pagkatopak o may pagkasiraulo. Pero ang nakita ko rito, kabastusan. Hindi po siraulo to. Bastos po, mga kababayan. Kaya si Congresswoman Garin, nabisit na rin. Huwag kang ganyan, boss. Huwag ganyan, walang ganyanan. Ito po ay may reklamo na sa Ethics Committee.
At kapag nagtuloy-tuloy itong pinaggagawa nito ni Kiko Barsaga, pwede siya matanggal bilang congressman. Nakakahiya mga kababayan, nakakahiya po itong ginagawa ni Kiko Barsaga. At meron siyang post, tingnan niyo mga kababayan yung post niya. Eto, 53 minutes ago. Sinagot niya yung komento ni Sandro Marcos. Sabi kasi daw ni Sandro Marcos, they can speak freely but they also have to accept what the consequences of their speeches are. Tama, pwede ka magsalita, malaya ka, may karapatan ka. Walang pumipigil sa'yo. Kung siraulo ka, magsalita ka na magsalita. Yung siraulo nga sa rally, hindi nila pinahihinto eh. Pinapayagan lang nila magsalita eh. Di ba? Yung sa rally, yung sinabi, ibaba ang presyo ng kikiam, ng tokneneng, ng kwek-kwek, ng fishball. Malaya tayo magsalita kung anong gusto natin sabihin, hindi po tayo pipigilan. But, meron pong consequence lahat ng inyong gagawin o sasabihin. Kaya itong si Barsaga, sumagot, sabi niya, I am ready to sacrifice everything for justice. No matter the consequences, I am perfectly fine with being the martyr of the revolution that will end your corrupt system. Justice daw. At gusto niya daw maging martyr, maging hero ng revolusyon. Pinagtatawanan ka lang naman eh. Sir Kiko Barsaga, pinagtatawanan ka lang. Hindi ka po nagiging hero. Naging kakatawanan ka lang po. Naging kakatawanan ka. Tingnan nyo, nung hindi kayo nakapasok dun sa opisina ni Martin Romualdez, nagbuka kayong tanga. Pinagtatawanan kayo. Every time na magsasalita kayo sa kongreso, pinagtatawanan kayo. Kasi ang iniisip nila, siraulo kayo. May topa kayo sa utak. Tapos yung ginawa ninyong kabastusan dyan, kanina lang yan eh. Dyan po sa House of Representatives, nakakahiya. So hindi po kayo nagiging hero. Hindi po kayo nagiging martir ng revolusyon. Marami pong tao ang talagang lumalaban po sa korupsyon. Pero kayo, sir, pasensya na, hindi po kayo ang tinitingala para lumaban sa korupsyon. Kasi ang nangyayari, nagiging katawa-tawa kayo. Nakakahiya kayo. Lalong-lalo na yung mga taga Dasmariñas, Cavite. Siguro, nahihiya na sa ginagawa ninyo. Hindi ko lang alam yung nanay niya kung nahihiya na rin para sa kanya. Sa ginagawa niya. Kasi eto mga kababayan, kung yung tatay nga niya, kaya niyang bastusin harap-harapan sa maraming tao, si Sandro Marcos pa kaya? Hindi naman niya kamag-anak yan. Si Tito Soto pa kaya? Hindi naman niya kamag-anak yan. Si Romualdez, si Vico Soto, kaya niyang bastusin yan. Yung kamag-anak nga niya, yung tatay niya mismo, binastos niya. So ano pa ina-expect natin? Nakakahiya po itong ginagawa ni Kiko Barsaga. Dapat, sir, alam nyo, ayusin nyo na po yan. Nagiging kahihiya na kayo. Nagiging katawa-tawa na kayo. Hindi na po kayo tinitingala dahil sinasabi nyo, Gen Z. Gen Z Raulo? Gen Z Raulo. So yan mga kababayan. Na-share ko lang sa inyo kasi hindi ko na nga sana papansinin pero nakakaumay na mga kababayan, nakakaumay na. Masyadong mema, masyadong papansin, wala naman sa lugar. Ewan ko sa'yo. Meow, meow. Eto mga kababayan, kanina po ay isinoli ni Bryce Hernandez, sinurrender po sa ICI yung kanyang Lamborghini. Ayan, grabe. Big time talaga. Lamborghini. Sa atin, Mitsubishi. Honda, Toyota. Pero pagdating sa mga Lamborghini, Ferrari, BMW, wala po tayo niyan. Sila lang po ang nakaka-afford niyan. Ayan, isinoli po yung Lamborghini ni Bryce Hernandez dyan po sa ICI. Bakit po isinoli?
dahil po siya po ay nagpakita ng kanyang sinseridad para makipag-cooperate at ibulgar ang katotohanan dyan po sa flood control anomaly. Ang abogado po niya, si Raymond Fortun, isa pong magaling na abogado. Mahal po ang singil. Mahal po ang acceptance fee ng mga abogado ng mga Fortun. Okay. Nagsoli si Bryce Hernandez ng sasakyan. Hindi lang po isa yan. Yung Ferrari, susoli niya rin, pati yung isa. Nandiyan na po yung isa. Yung GMC ba yun? Oo, GMC. Kasi wala po ako nun, kaya hindi ko alam. GMC. Ngayon, baka magalit sa inyo si Marcoleta niyan. Bakit kayo nagsusoli? Wala daw yan sa batas. Raymond Fortun, sir. Attorney Raymond Fortun. Bakit po kayo nagsusoli? Wala daw po yan sa batas. Nagagalit po si Marcoleta. Si Marcoleta. Nagagalit po. Wag daw po kayo magsoli. Bawal po yan. Wala daw po sa batas yan. Ba't nagsusoli si Fortun? Kung alam ni Raymond Fortun, abogado ni Bryce Hernandez, na hindi yon a requirement para ikaw ay maging state witness o mapaid sa ilalim sa Witness Protection Program, bakit papayagan niyang gawin ng kanyang kliyente na si Bryce Hernandez na isoli yung mga magagarang sasakyan? Di ba? Di kalibre na na abogado. Bakit pinapayagan niyang magsoli si Bryce Hernandez? Kahit wala sa batas. Kasi sabi ni Marcoleta, bawal yan eh. Kasi wala sa batas. Bakit approve kina Fortun? Ibig sabihin, hindi parehas ng pananaw si Marcoleta at etong si Raymond Fortun. Kasi kay Raymond Fortun, sige, kliyente kita. Ipakita mo na sincere ka para ikaw ay mapasa ilalim ng Witness Protection Program at gawin kang state witness. Sige, soli mo. Pakita mo na sincere ka. Pero etong si Marcoleta na naman nasasabi ko. Eto si Marcoleta, ayaw niya. Hindi daw kinakailangan magsoli ng mga diskaya ng mga magagarang sasakyan o kanyang mga ninakaw. Dahil wala daw yun sa batas. So yung sinasabi ni Marcoleta, hindi po yun, pinaniniwalaan ng lahat ng abogado. Abogado lang ng DDS ang naniniwala doon sa sinasabi ni Marcoleta. Sanay na akong Marcoleta. Si Babulgang kasi. Marcoleta. Hindi po Marcoleta. So, tingnan nyo, sinuli. At magsusoli pa sila. Para lang mapatunayan na sila ay sincere. So, magagalit si Marcoleta na ito sa inyo. Nagsusoli kayo ng Dapat daw sinosoli pagkatapos nung kaso. Kailan pa yon? Tinakbuhan na kayo. Tinakbuhan na kayo ng mga akusado. Kung hihintayin nyo pa matapos yung kaso. Speaking of takbo, mga kababayan. Ito po sa ating screen. Nako, tumatakbo na. Taghahakot na po, mga kababayan. Makikita sa mga larawang ito ang paghahakot na mga gamit mula sa bahay ni Bicol Representative Saldico sa Pasig ngayong Miyerkules, September 24. Ayan po. Naghahakot na. Yung bahay ni Saldico, takip na tarpaulin eh. Kasi baka lusubin ng mga naka-black mask eh. Baka sunugin eh. Baka pagbabatuhin eh. Katulad nung nangyari sa bahay ni Diskaya, di ba, pinagbababato. Kaya nakatarpaulin na takip na takip Tapos may lumalabas daw dyan. Naghahakot daw ng gamit. Nako. Kaya sabi ko, di ba, ito ay hindi na po magpapakita dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa nilabas nila, Henry Alcantara, ito mga whistleblower, wala. Malabo na po. Mas malabo pa sa sabaw ng pusit na yan ay magbalik at magpakita dito. Ayan, wala na. Sabi ng isa nating kababayan, wala na. Ligtas na naman sa kasuhan ng tanginang Saldico na yan. Sige lang, bagalan nyo pa. Si Bryce Hernandez nagsosuli na. Itong Cupaloids na to naglilipat. Ganyan na lang ang government?
courtesy, eme ba to? Sus ko naman, sundan ang tara kung saan pupunta at wag hayaan na may tawid dyan kung saan. Pera natin yan. O, eto, kine-question si Mayor Vico Soto. Taga-Pasig pala yan, Mayor Vico. Ano na? Bakit isang kontrakto lang pinupuntirya mo? Eto, mas malaking isda, congressman pa. Ay, sus. Sir, ano naman kinalaman ni Vico Soto? Diyan po sa kay Saldico. Una-una, mayor po siya ng Pasig. Hindi naman niya hawak yung investigasyon sa flood control. Anong gagawin niya? Harangin niya yan? Hindi. Tanong ko lang, doon sa nag-question kay Vico Soto, harangin niya yan? Bakit? Pero bang karapatan si Mayor Vico Soto na harangin yan dahil porke taga-Pasig? Alam niyo mga DDS kayo, minsan gamitin yung utak niyo. Lagi kayong nahuhuling mga tanga eh. Ano naman kinalaman ni Mayor Vico dyan? Ba't siya pinupintirya mo? O bakit isang kontrakto lang pinupuntirya mo? Siyempre, kilala niya mga diskaya eh. Di ba? Siniraan siya ng mga diskaya. Kung ano-ano ang paninira na ginawa ng diskaya dito kay Mayor Vico Soto. Kaya nag-react si Mayor Vico Soto. Pero dito kay Saldico, hindi porke nagapasig, ipakikialaman niya ni Vico Soto. Ang tatangan nyo naman. Mga DDS talaga ang bubobo nyo, sa totoo lang. Pasensya na. Pero lagi kayo nahuhuling tanga. Yan. Ito may nabasa ako. Bakit yung Sogo raw ang puntirya ninyo? O bakit hindi raw ito yung pasukin ninyo? Ayun naman, sa tingin ko bawal naman yun. Diba? Ewan ko, kung gusto ninyo, kaya nung ginawa nyo sa Menjola, ng mga didilis, o di gawin nyo rin dito, kung kaya ninyo. Diba? Sabi nung nag-arali, handa na ba kayo, dalhin nyo yung lighter? Tapos ang palusot ni Atty. Topacio, hindi, kaya kami nagpapadala ng lighter kasi magka-candle vigil kami. Magka-candle vigil daw sa Menjola, kaya pinapagpadala ng lighter. Palusot ni Topacio. Wala rin sa ayos no? Kasi kaya lang daw, hindi natuloy kasi umulan. So wag na raw tayo mag-candle vigil. Yung mga lighter na raw yun para pansindi ng kandila. Yan nangyari, pinansindi ng gulong ng container van at pinangsunog kung saan-saan dyan sa kalsada dyan. Binaboy ang lungsod ng Maynila. Mga palusot dito, mga didilis, mga kahit kailan talaga. Wala sa ayos eh. At bilang pagtatapos mga kababayan, tinanong po si Senator Ronald Bato de la Rosa kung ready na siya in case na maglabas po ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya. Sabi niya, I am ready. Pakinggan natin si Bato de la Rosa. Sir, hindi kayo nagbabahala kung sakaling maglabas ng warrant? Kung maglabas man ng warrant? I am ready. Okay, I am ready raw. Ready Ready magtago? Kagaya ni Saldico, wala na, nagtago na. Nagbabawasan ng gamit sa bahay niya. Ready raw. Hindi lang natin alam kung ano ibig sabihin ng ready. Ready bang harapin etong warrant of arrest? Ready bang magtago? Hindi natin alam. Pero kasi sabi niya, hindi siya magpapahuli. Magtatago na lang daw siya, mamumundok na lang daw siya kaysa magpahuli dyan sa International Criminal Court. Na banyaga, sabi niya, ayaw ko nga ako'y litisin ng mga banyaga. Gusto ko kung ako'y lilitisin. Gusto ko dito sa Pilipinas dahil ako'y Pilipino. Yan, sabi ni Bato de la Rosa. Kaya nga kayo nalilitis dahil kapwa nyo Pilipino, ginurgur nyo eh. Sinabi nyo ng laban, pero ang totoo, ginurgur ninyo ng walang kalaban-laban. Kaya ngayon, nabanggit ang pangalan niya doon po sa dokumento na inilabas ng ICC na nagpakita ng charges laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi nga natin, malapit na. And now, the end is near. And so I face the final curtain. Kaya yan.
So ilan po mga kababayan ang updates natin. Ako nakapakarami pong mga pwedeng pag-usapan pero ito po yung nakita ko muna na mas importante. At kapag meron pa po mga bagong updates, syempre hindi po tayo magpapauli. Babalita ko po agad sa inyo. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys. Ingat po tayong lahat. God bless po.